So kung mapapansin nyo, meron po tayong iba't ibang klase ng resistor. At ang wattage po ng resistor ay dumidepende po sa size nito o laki. Gaya na po ng itong maliit nito, ito po ay 116 watts. Pagdating naman po dito, ito po yung half watts. At pagdating naman po dito, ito naman po yung 1 watt. So depende po yan sa laki ng resistor regarding sa watt. O gaya na po nitong ceramic resistor, siya po ay 10 watts. O diyan naka-indicate naman po kung ilang watts meron siya. Ang variable, ang ceramic resistor at gaya na itong trim resistor, kalimitan po ay may mga naka-indicate na pong value nito na mismo sa body niya. Pero bago yan, ituturo ko muna po kung ano mga tawag dito sa mga resistor to. Katulad po nito, ito po ay variable resistor. So malimit na ginagamit to sa mga radyo component na may volume. So ito po yun. Ito yung variable resistor. At ito naman po yung carbon resistor. At ito naman po yung thermistor. Baka malito po kayo, minsan po aakalain nyo na capacitor siya. Kaya kinakailangan maging aware kayo sa pagbasa ng diagram. Lalo higit kung babasahin nyo siya sa PCB, may mga sign naman po nakalagay doon. Ito po ay thermistor, hindi po ito capacitor o ceramic capacitor. So ganun din po, yan po ay carbon resistor. Ito po ay ceramic din. Ito po ay ceramic resistor. Ito po ay trimmer resistor. Kalimitan po itong trimmer nito, ginagamit to sa, kung makikita nyo po sa likod ng TV, kung mag-a-adjust kayo ng vertical at saka horizontal, kung nag-e-error na po yung horizontal at saka vertical ng TV, so may makikita po kayo mga pinipihit doon sa likod, yung mga lumang TV, yun po yung trimmer. So, alam mo, ganun po ang gamit ng trimmer. At may tinatawag naman po tayong na surface mount resistor. Nakalimitan, makikita po natin yan sa cellphone. Makikita nyo na rin po natin yan sa mga bagong TV ngayon. So ito pong surface mount resistor. So kung mapapansin nyo, ito po yung kanyang surface mount resistor. May numero po yan na naka-indicate yan sa body. So kalimitan po itong mga ganitong klase ng resistor ay matataas po ang value. So ngayon, naipaliwanag ko na sa inyo, ito yung variable resistor, ito yung carbon resistor, mga carbon resistor yan, ito yung thermistor, ito yung ceramic, okay, ito yung trimmer. So actually ito po ay kulang pa, hindi pa po ito kumpleto. Meron pa nga po pala ako dito na tinatawag na varistor, pakikita po sa inyo. At kung inyo pong titingnan, para din po itong mylar capacitor, pero hindi po ito mylar capacitor, kundi po, kung hindi, ito po ay varistor, isang klase po ng resistor. At ipaliliwanag ko po mamaya yan kung anong sikreto niyan. Okay, kung atin naman pong checkin yan, so gamitin po natin ang analog tester. Okay, mag-umpisa po tayo sa pag-check ng variable resistor. Ang pag-check po ng variable resistor, ito po ay iniikot kapag chinecheck para makuha nyo yung tamang value nya. Gaya na sinabi ko sa inyo, may mga nakasulat na dyan. So ito po ay 330k. So kung 330k, iseset up nyo po yung inyong tester. Pwede nyo po siyang i-set up sa times 1 kasi medyo mataas na, hirap nang basahin. So sa times 1, okay? So kung times 1 yan, sa bawat palo dito ay K. So ating calibrate para ma-eksakto nyo lang sa 0 muna. Okay? So ito pong variable resistor, may iba't ibang klase ng palo po ito. Depende po sa adjustment nito. So kaya kung inyo i-testerin nyo para makuha nyo yung 330, iikot nyo po siya. Okay. Yan. So kung mapapansin nyo po ay pumalo siya ng
300 sa adjustment ko. Yan po ba? Okay, okay pa rin. So 300. So kapag ka iniikot ko po to, magbabago po yan. So ibabalik natin. Pag binalik nyo po ang ikot, so mapapansin nyo, so less than 200 na siya. Nasa 100 na siya. Kung mapapansin nyo, hanggang sa nagsisiro na siya. Di po ba? Isasagad nyo po yung pihit ng variable resistor pakaliwa at makukuha nyo po yung tama niyang value na 330. So kung pipihitin nyo po naman siya pa kanan, doon naman po magbabago yung kanyang value. Kung mapapansin nyo, tumatakbo siya habang pinipihit ko ito. So yan po ang pag-check ng variable resistor. Okay? Tapos na po tayo dito. Okay. So ganun din po naman sa trimmer. May nakalagay yung trimmer to. Nakalagay po sa trimmer ay 1K. So pwede po nating checkin din yan sa hindi makita. Yan. Pwede na din po nating checkin yan sa 1K. So ganun, gaya po ng variable resistor, yung trimmer ay pinapaikot din po yan para makuha din nyo po yung tamang value nya. Let's say ito po, kung mapapansin nyo, okay, i-calibrate natin. Kung mapapansin nyo, kulang-kulang siya ng kulang-kulang 1K, di po ba? Kasi nasa times 1K tayo. So pag pinihit ko ito pa kanan, magbabago po yung kanyang value niyan. See? At kung mapapansin nyo, nare-reach na po niya yung value niya na 1K. Kung pakaliwa naman po, ay sa pataas naman po siya. So, kuha natin sa kaliwa. Okay. Yun, lumampos po siya ng 1. Ito po ay may tatlong paa. Sabihin, so pagdating dito, 1K. So, ganun lang po ang pag-check ng trimmer resistor. So, sa tatlong paa niya, kinakalan checkin nyo siya lahat para makuha nyo po yung value. Kapag hindi nyo po nakuha ang 1K, at lagi po siyang tumatakbo sa 0, ibig sabihin sira na po itong trimmer resistor na ito. So yun po ang pag-check ng trimmer resistor. At ito naman po yung thermistor. Kalimitan po itong thermistor na ito ay makikita nyo sa power supply. Ito po ay ang sign nito ang symbol nito sa PC board ay isang habang guhit lamang. Ibig sabihin, kapag tinester nyo ito, halos magkaduktong na sila. So, kapag checkin nyo ito, ilalagay nyo lang po sa times 1. Okay? Yan po yung palo niya. So, ating i-calibrate. Ito po halos 0 na kasi. Yan. So, kung mapapansin nyo, halos malapit na po siya sa 0. Less than 1. So, at makikita nyo po ito sa power supply. So, ganun po ang pag-check ng thermistor. Iba't ibang klaseng kulay po ito. May mga itim din po na thermistor at may mga yellow na kulay. So, yan po yung pag-check ng thermistor. So, kung dadako naman po tayo sa resistor, gaya po nito, ito po ay 5 bands. So ang pang-apat na kulay po dito ang binabasa. Orange, white, ang white ay 9 at ito po ay silver point. So plus another point na gold. So kaya po ito ay 0.39 lang. So kapag tinester nyo ito, makukuha nyo po dito ay less than 1 na. Kasi wala na po siyang 1 ohms.
Nakita nyo po? Yan po yung makukuha nyo dyan. Dahil ito po ay 0.39. Ang pangapat po ang inyong babasahin. Pagdating dito pa sa 5 bands. Kapag naman po sa 4 bands, yung pangatlo. Kapag, so, bigyan ko po kayo ng isang sample. Ito po ay 1 watt. Dahil malaki na siya. So, kung yung mapapansin, siya ay may kulay na red, black, silver, and gold. So, point na rin po ito. Kaya, kung ito ay red, bago 0, 20, bago point. So, 0.20 po ito. Kapag binasa nyo, wala na rin po itong 1 ohms. Yan po ang pagbabasa. So, ganun po ang pagbabasa nito. Ito po, bibigyan ko po ng sample. Ito po ay 116 watts. So, ito po, ginamitan ko na po ng microscope para po makita nyo ang kulay niya bago po natin testingin. So, kung makikita nyo, ito po yung kulay niya. Yan po. Brown, black, and gold. So, ito po ay 1, 2, 3. Then gold. Okay. Then the last one is brown. Okay, so siya po ay 5 bands. Gaya ng sinabi ko, ang binabasa po natin ay kapag 5 bands ay pang-apat. Okay. So kapag ka po ganyang kuan, brown, black, then gold. So yan po ay 10 ohms. Pakikita po ito sa inyo sa pamagitan ng analog at saka sa digital. Po yan. Yun. Tumama po. Yun. 10, kaya po siya ay 10 ohms. So, kung titingnan naman po natin, kung gagamitin natin naman po ay digital, at para makita nyo ang numero. Okay. So, ito po yung ating checkin. Okay. Set up po natin sa ohms. Okay, naka-set up na po siya sa ohms. Ito pong pag-check nito, gaya na sinabi ko noong una kong video, baligtara, walang problema. Dahil wala naman po itong polarity. Okay, tingnan natin. Medyo mabagal lang po pagka digital. So 10.2 sa digital. So ganun din po. Kinakailangan din po na ilapat nyo muna, i-calibrate nyo muna. Lagi nyo po titingnan ang calibration para po maging accurate ang inyong pag-check. So ito po ang check natin. Lagyan natin dito. So sinasabi niya 6.8 ohms. So pwede na po yan sa times 1. Okay. O more than 6 ohms. So 6.8 ohms. So yun po yung kanyang value. So madali lang po kasi nakasulat na yung kanyang value. At meron naman pong resistor na gaya nito, nakasulat din po yung kanyang value sa body niya. Nakalagay sa kanya ay 0.47. So 0.47 ohms, less than 1 ohms. So nakasulat na po sa kanya. Okay? At yan po ang tinatawag na carbon resistor. So ito pong surface mount resistor. So kalimitan po itong mga ganitong klase ng resistor ay matataas po ang value. Ito po ay pumapalo na sa mega ohms. So ito po ay kung ating checkin sa analog tester, kinakailangan po ay i-set up din yung tester sa times 100k times 100k para makuha nyo po ang kanyang value. So ilagay po natin dito ibabaw. Medyo napakaliit na po nito. Okay. Set up po tayo sa times 100,000.
1,000. Okay? So ito po kalimitan, matataas po ang value nito. Tingnan po natin. So ganyan po yung pag-check ng surface mount resistor. So kapag kami nakita po kayong kulay black pagkatapos may number sa body niya at meron pong guhit sa dalawang side niya, yun po ay resistor. So okay, so alam na po natin yung surface mount resistor. So ito po yung varistor. So sinet up ko po kasi ganito po yung pag-install nito. Meron po kayong one line, pagkatapos meron pong fuse, pagkatapos yung varistor ihinang nyo din sa kabila, at ito yung another line, nakahinang din po yung varistor. So kahit isagad nyo po ito sa times 100, wala kayong makikitang resistant o value nito. So lagay po natin kasi grounded, lagay natin dito, kinakailangan ikakawang nyo din yung kamay nyo dito, at naandun po tayo sa setup na times 100k. So tingnan nyo po ha, di po ba? Lapit natin ang tester. Okay, kung mapapansin nyo, wala po tayong makitang galaw, di po ba? So ilagay po natin sa digital para malaman po natin, baka sabihin nyo ay analog to kaya hindi siya gumagalaw, kaya wala tayong nakikitang value. So naka-set up po yun sa ohms. So ito po, naka-set up na siya sa ohms. Lagay po natin dito. Okay, at ikapit natin dito. Nakita nyo po? So wala din po siyang value kahit sa digital. 0.L po siya. Okay, so ito po yung varistor na sinasabi, na baka po mapagkamalan nyo siyang capacitor. Hindi po siya capacitor, kundi po siya ay varistor. Wala po itong resistant kapag chinek nyo siya ng manual, ng walang kuryente. At ito po ay mataas ang voltaheng dinadala. Ito po ay sumusuporta sa mga parts na nasa loob ng power supply. Kasi siya po yung supporting parts ng mga pyesa sa loob ng power supply. Para magkaroon siya ng buhay, ay kinakailangan supplyan nyo siya ng voltahe. Yun po yung function nitong varistor nito. Baka kasi po maka-encounter kayo ng ganito at sabihin nyo naman po na ay sira ito, hindi napalo sa tester. Sadya pong ganito ang varistor, hindi po talaga ito pumapalo sa tester. Maging sa digital, wala po itong value. Kasi ito po ay nagkakabalyo lamang kapag may supply na siya ng kuryente. Tandaan nyo po, kapag naka-encounter kayo ng ganito, ay wag nyo po basta-basta papalitan. Kasi po, habang wala kayo nakikita ang damage dito, putok o sunog, wag nyo po siyang papalitan. Ang ibig sabihin lang po na yan po ay yari pa. At dahil sa ito ay varistor, kaya wala po tayong makuhang resistant at value. So yun po yung sekreto nitong varistor na ito.